Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 11. Si Pablo at ang mga huwad na apostol. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hanggal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at milay kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa sa ipinang-aral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinang-aral ko sa inyo ang magandang balita ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang nagbibigay sa akin ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo, parang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon, upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya, hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Mga tiniis ni Pablo bilang apostol. Inuulit ko, huwag isipin ninyo man na ako'y hanggal. Ngunit kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na, upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hanggal. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon kundi pagyayabang ng isang hanggal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nagtitiyaga kayo sa mga hanggal na iyan, palibhasa'y matatalino kayo. Pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, o sampilan. Kaiyahiyaman ay aaminin kung hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nakapagyayabang, ako'y makapagyayabang din at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hanggal. Sila ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Ninuno ba nila si Abraham? Ako'y ganoon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila, makailang ulit akong nabilanggo, hinugupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo, 3 ulit kong naranasang hagupitan ng mga Romano, at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, naligay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang may balabal. Bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangang ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan, hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus, purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Artas upang ipahuli ako, ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinab sa kabila ng pader upang ako'y makatakas.